Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Gomez at inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga pagbabago sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang sensitibong paksa na maraming kalalakihan na lampas 60 anyos ang kinakaharap madalas ay sa katahimikan. Ito po ay tungkol sa kung paanong ang ilang pang-araw-araw na gawi partikular na yung may kinalaman sa masturbasyon ay maaaring hindi ninyo namamalayan na nakaaapekto sa inyong sirkulasyon at intimasya. Katotohanan po na araw-araw libu-libong kalalakihan na lampas 60 anyos ang hindi namamalayang napipinsala ang kanilang pagkalalaki. Hindi po ito dahil lamang sa pagtanda o sakit, kundi dahil sa 5 lihim na gawi na inaakala nilang hindi nakasasama. Ang mga gawi pong ito ay dahan-dahang nagpapahina sa mismong mga ugat na responsable sa daloy ng dugo patungo sa ari ng lalaki. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakamaling ito ay maaaring sumakal sa sirkulasyon, magpamanhid sa pakiramdam at unti-unting sirain ang malalim na intimasiyang dati nilang ibinabahagi sa kanilang kapareha. Sa isang sandali, maaaring kumpiyansa kayo at may kakayahan. Sa susunod, maaari ninyong tahimik na tinatanong ang inyong sarili, ano ang nangyayari sa akin? Kung pamilyar po ito sa inyo, alamin ninyong hindi kayo nag-iisa. Bilang isang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 30 na taong karanasan, marami na po akong natulungang mga nakatatandang lalaki na muling buuin ang kanilang sigla, ibalik ang maayos na sirkulasyon at buhayin muli ang pisikal na pagiging malapit na akala nila'y tuluyan nang nawala. Nakipagtrabaho po ako sa mga kalalakihang nasa edad 60, 70 at kahit pa 80. Marami ang naniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa matuklasan nilang ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang kanilang intimasya ay hindi lamang edad. Madalas ito ay dahil sa maiiwasan at hindi nakikitang pinsala na dulot ng pang-araw-araw na gawi na walang sino mang nagbabala sa kanila. Dahil narito po ang nakagugulat na bahagi, ang masturbasyon sa ganang sarili nito ay hindi nakasasama. Sa katunayan, maaari pa nga itong makabuti. Ngunit kapag ginawa sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 70, maaari itong maging isang tahimik na magnanakaw ng sirkulasyon, pagnanasa at koneksyon. Sa talakayang ito, ibubunyag ko po ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na karaniwang ginagawa ng mga nakatatandang lalaki at mahalaga kung paano ito aayusin bago maging permanente ang pinsala. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ilalantad ko ang nag-iisang pinakamalalang pagkakamali na halos lahat ng lalaki ay hindi napapansin. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring makapagligtas sa inyong intimasya at kumpiyansa sa mga darating na taon. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mangyari po lamang na pindutin na ang baton na iyan at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang mahalagang payo para protektahan ang inyong intimasya at sirkulasyon pagkatapos ng edad 60. At kung nakita ninyong makatutulong
ang impormasyong ito, i-type po ang 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi naman i-type ang 0, ang inyong feedback po ay napakahalaga at nakatutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyong kalusugan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang mga posibleng kahihinatnan, dumiretso na tayo sa unang pagkakamali, isa na tahimik na pumipinsala sa inyong sirkulasyon at nagpapahina sa inyong intimoong koneksyon ng higit pa sa inaakala ng karamihan. Una, ang masyadong agresibong teknik ay nakababara sa daloy ng dugo. Hayaan ninyo akong maging tapat sa inyo. Isa po ito sa pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa aking 30 taong pagtatrabaho sa mga kalalakihang lampas at 40 anyos, at isa rin ito sa pinakamadalas na hindi nauunawaan. Ito po ang gawi ng masturbasyon na masyadong agresibo, paggamit ng sobrang puwersa, sobrang diin o pagsubok, na gayahin ang tindi ng kabataan gamit ang katawan na ngayon ay nangangailangan ng ibang uri ng pangangalaga. Karamihan sa mga lalaki ay hindi namamalayan na ang kilos na ito ay nakapipinsala ng anuman. Ngunit sa ilalim, may seryosong nangyayari, isang bagay na dahan-dahang sumisira sa inyong daloy ng dugo at sa inyong kakayahang makaramdam ng pagiging malapit, konektado at buhay sa inyong mga intimong sandali. Noong kayo ay mas bata pa, mas mapagpatawad ang inyong katawan, mas nababanat ang inyong mga daluyan ng dugo, at mas matibay ang inyong mga himay-may. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang mga ugat sa ari ng lalaki ay nagiging mas delikado, numinipis ang balat, at ang kakayahang makabawi mula sa paulit-ulit na stress ay hindi na tulad ng dati. Kapag naglalagay kayo ng sobrang diin habang nagmamasturbate, hinihila, pinipiga o hinihigpitan sa parang normal lang, maaaring nagdudulot kayo ng maliliit na punit sa mga daluyan ng dugo sa ilalim ng balat. Ang mga maliliit na pinsalang iti, micro-injuries, ay hindi masakit sa sandaling iyon. Hindi kayo makakakita ng mga pasa o peklat. Ngunit ang inyong katawan ay tumutugon sa mga maliliit na pinsalang iyon sa parehong paraan ng pagtugon nito sa anumang pinsala. Sinusubukan nitong maghilom sa pamamagitan ng paglikha ng peklat scar tissue. Sa paglipas ng panahon, ang peklat na iyon ay tumitigas at nagpapakipot sa mga daluyan. At narito po ang problema. Ang mga daluyang iyon ang responsable sa pagdadala ng dugo na nagbibigay sa inyo ng ereksyon, ng inyong sensitibidad at ng inyong kasiyahan. Habang nababawasan ang daloy, maaari ninyong mapansin ang mas mabagal na pagka-arouse, mas mahinang ereksyon, at isang mas mapurol na pangkalahatang pakiramdam. Maaari pa nga ninyong iwasan ng tuluyan ang intimasya, hindi dahil nawala na ang pagnanasa, kundi dahil wala na ang performance at natatakot kayo sa kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita ko na po ito ng napakaraming beses. Mga lalaking sinisisi ang kanilang sarili, sinisisi ang kanilang edad, minsan pati ang kanilang kapareha, gayong sa katunayan, itong isang pribadong gawin na ito ang tahimik na gumagawa ng pinsala. At ang epekto nito sa emosyon
ay totoong-totoo rin. Kapag ang intimasya ay nagiging nakakadismaya, kapag ang haplos ay hindi na nagdudulot ng kasiyahan, maaari itong mag-trigger ng malalim na pakiramdam ng kawalan. Maraming lalaki ang umiiwas. Ang ilan ay humihinto na sa pagpapakita ng pagmamahal. Lumalaki ang distansya, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa tila hindi nakapipinsalang gawi, ang masturbasyon sa paraang masyadong marahas para sa inyong kasalukuyang pisyolohiya. Ngayon, narito po ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang isuko ang masturbasyon. Hindi po iyan ang mensahe rito. Ang kailangan ninyo ay isang pagbabago sa kung paano ninyo ito ginagawa. Isipin ninyo na parang nagmamaneho kayo ng isang lumang klasikong kotse. Hindi na kayo kumakabig ng matulin sa mga kanto. Nagdahan-dahan kayo. Tinatrato ninyo ito ng may pag-iingat. Pinahahalagahan ninyo ang karanasan sa bagong paraan. Gumamit ng mas banayad na hawak. Bigyan ng oras ang sarili. Iwasan ang mga paghila o pagpilipit na nagdudulot ng tensyon. At pinakamahalaga, pakinggan ang inyong katawan. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang igagaling ng inyong pakiramdam at daloy ng dugo kapag itinigil ninyo ang pagpilit sa inyong sistema lampas sa mga limitasyon nito at simulang ibigay ang atensyong talagang kailangan nito. Ang isang pagbabagong ito mula sa puwersa patungo sa kahusayan ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong sirkulasyon, sa inyong pagka-arouse at sa kung paano kayo kumokonekta sa inyong kapareha. Hindi lamang ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, tungkol sa pagiging malapit, tungkol sa kaalamang kaya pa rin ninyong magbigay at tumanggap ng kasiyahan ng walang takot o pagkadismaya. At hindi pa huli ang lahat. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa edad 70 at kahit ukumti na gumawa ng pagbabagong ito at muling natuklasan ang isang mas malalim at mas kasiyasyang antas ng intimasya na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang agresibong teknik ay hindi lamang ang gawi na tahimik na nagpapahina sa daloy ng dugo. May isa pang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki nang hindi nila namamalayan, at ito ay may kinalaman sa isang bagay na mas banayad, ngunit kasing panganib, kung ano ang inyong kinakaligtaan kapag kayo ay nagmamasturbate. At iyan po ang ating susunod na tutuklasin. Kung naririto pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type po ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kayo ay nakatutok. Ngayon, magpatuloy po tayo. Ang susunod ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. 2, ang masturbasyon na walang pampadulas. Lubrication ay nagdudulot ng nakatagong pinsala. Narito po ang isang katotohanan na iilan lamang na lalaki ang napag-uusapan dahil karamihan ay hindi man lang namamalayan na ito'y isang problema. Ngunit ito po ay seryoso at nakita ko na itong nakaapekto sa mas maraming nakatatandang lalaki kaysa sa aking mabilang. Ito po ang gawi ng masturbasyon na walang pampadulas. Maaaring tila hindi ito nakapipinsala o hindi kailangan noon,
Ngunit pagkatapos ng edad 16, ito ay nagiging isang tahimik na puwersa ng pagkasira na hindi ninyo maaaring balewalain. Hayaan ninyo akong ipaliwanag kung bakit. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating balat. Kasama na rito ang balat sa ari ng lalaki. Ito ay numinipis, nagiging mas tuyo at hindi na gaanong nababanat. Ang dating nakakayanan ang pagkiskis ng walang gaanong masamang epekto ay mas vulnerable na ngayon kaysa sa inyong inaakala. Kaya kapag ang isang lalaking lampas sa 30 anyos ay nagpapatuloy sa masturbasyon sa parehong paraan tulad noong siya ay 30 anyos nang walang anumang uri ng pampadulas, ang tunay niyang ginagawa ay lumilikha ng maliliit na punit micro-tears at patuloy na pagkiskis laban sa pinuong himaymay na wala ng parehong tibay. Hindi ito mararamdaman bilang pinsala sa simula. Walang hapdi, walang matinding sakit, walang anumang dramatiko. Ngunit sa ilalim isang bagay na mas mapanganib ang nangyayari. Ang paulit-ulit na tuyong pagkiskis na iyon ay nagdudulot ng maliliit na pinsala, halos hindi napapansin, ngunit tuloy-tuloy. At tulad ng sa sobrang agresibong mga teknik, ang inyong katawan ay tumutugon sa mga pinsalang ito sa pamamagitan ng pamamaga, inflammation. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pamamaga ay humahantong sa pagkakaroon ng peklat. Ngunit bago pa man mabuo ang peklat, ang mismong pamamaga ay nagsisimulang bawasan ang pagiging nababanat at kalusugan ng maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat. Ang mga daluyang ito ang responsable sa paghahatid ng dugo sa mga esponghang himaymay, spongy tissues ng ari. Kapag sila ay nakompromiso, bumabagal ang sirkulasyon, hindi napupuno ng husto ng dugo ang mga silid, humihina ang mga ereksyon, bumababa ang sensitibidad, at ang dating pinagmumulan ng kasiyahan at kumpiyansa ay nagiging isang bagay na iniiwasan ninyo, o mas masahol pa, isang bagay na nagdudulot ng pagkadismaya at pagdududa sa sarili. May pasyente po akong nagngangalang Mang Roberto, isang 67 taong gulang na lalaki, matalas ang isip, malusog, at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa. Ngunit sa loob ng 2 taon, nagsimula niyang mapansin na ang pakikipagtalik ay hindi na gaanong kasiyasiya. Hindi masakit, hindi imposible, mapurol lang. Sabi niya, parang ginagawa na lang ng katawan niya ang kilos, ngunit wala na ang kislap. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ng isang mahaba at tapat na pag-uusap, natuklasan naming madalas siyang nagmamasturbate ng walang anumang pampadulas tulad ng dati niyang ginagawa. Hindi niya naisip na mahalaga iyon, ngunit mahalaga pala. Ang tuyong pagkiskis na iyon ay nagdudulot ng pamamaga at unti-unting sumisira sa mismong himaymay na responsable sa kanyang sensitibidad at sirkulasyon. Hindi siya sira, hindi siya tumatanda ng mali, kulang lang siya sa kaalaman. Binago namin iyon. Nagrekomenda ako ng isang banayad water-based na pampadulas na walang matapang na kemikal, at ginabayan ko siya sa pag-aayos ng kanyang mga gawi upang tumugma sa kung ano ang kailangan ng kanyang katawan ngayon. Sa loob ng 1 buwan, bumalik siyang nakangiti. Ang kislap ay hindi lang bumalik, parang bago iba, mas konektado.
At yun po ang nais kong maunawaan ng bawat lalaking nakikinig. Ang pinakamaliliit na pagbabago ay maaaring maibalik ang akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Ang pampadulas ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa mga pagbabagong pinagdaanan ng inyong katawan at pagbibigay sa inyong sarili ng pangangalagang nararapat sa inyo. Kapag gumagamit kayo ng tamang pampadulas, nababawasan ninyo ang pamamaga na iiwasan ang pagkasira ng himaymay na poprotektahan ang integridad ng inyong mga daluyan ng dugo. At sa paggawa nito, napapanatili ninyo ang sirkulasyon at kasiyahan. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na aspeto. Ang ganitong uri ng pinsala, yung dulot ng tuyo at paulit-ulit na pagkilos, ay maaaring umabot din sa inyong emosyonal na mundo. Kapag nawawala ang kasiyahan, nawawala rin ang kumpiyansa. Pati na rin ang pagnanasang lumapit kumonekta, magsimula ng isang bagay na intimo sa inyong kapareha. Nakakita na ako ng matitibay na pagsasama na nauuwi sa distansya, hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil ang isang kapareha ay tahimik na humihinto sa pagsisikap, takot, na hindi na niya maramdaman o magampanan ang tulad ng dati. At kadalasan, walang sinumang nagpapaliwanag kung bakit. Walang sinumang nagsabi sa kanila kung gaano kasimple ang maaaring gawin para protektahan ang bahagi ng kanilang sarili na nais pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal sa isang pisikal at makabuluhang paraan. Kung nilalaktawan ninyo ang pampadulas, iniisip na hindi ito mahalaga, pakiusap, pakinggan ninyo ito ng malinaw, mahalaga na ito ngayon. Mas mahalaga ito ngayon kaysa dati. At isa ito sa pinakamadaling pagbabago na maaari ninyong gawin simula ngayon. Ang tamang uri ng pampadulas ay nagsisilbing parang baluti para sa inyong balat at mga ugat. Nakatutulong itong panatilihin kung ano ang nagpapanatiling buhay sa inyo diyan sa ibaba, taloy ng dugo, pakiramdam at koneksyon. At kapag bumalik na iyan, pati na rin ang inyong kumpiyansa, ang inyong sigla, at ang inyong kahandaang humarap ng buo sa mga sandaling pinakamahalaga. Ngunit kasing halaga ng pampadulas, may isa pang pagkakamali akong mas madalas makita, isa na hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga kamay, kundi sa kung ano ang hindi ninyo napapansin sa inyong katawan. Isang babalang senyales na karamihan sa mga lalaki ay binabaliwala hanggang sa huli na ang lahat. At iyan mismo ang ating susuriin sa susunod. 3, pagbalewala sa mga babalang senyales ng ereksyon. May isang bagay na likas sa tao ang ayaw harapin ang mga nagbabago sa ating katawan. Minamaliit natin ito, binabaliwala, sinasabing tumatanda lang. Ngunit pagdating sa inyong kalusugang sexual, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang katahimikan ay maaaring mapanganib. Isa sa pinakamalaki at pinakamagastos na pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga nakatatandang lalaki ay ang pagbalewala sa mga banayad na babalang senyales na sinusubukang ipadala ng kanilang katawan. Pagdating sa masturbasyon, ang mga senyales na ito ay madalas unang lumilitaw sa anyo ng mas mahinang ereksyon na antalang pagka-arouse o kakulangan ng kasiyahan.
Ngunit madalas itong binabalewala, hindi nauunawaan o tahimik na tinitiis dahil sa hiya o pride. May pasyente po akong si Mang Andres. Siya ay 72 anyos, aktibo pa rin, independente, ngunit may nagbago. Lumapit siya sa akin nang may pag-aatubili, nahihiya pa ngang banggitin ito. Sabi niya napansin niyang hindi na kasing lakas ang kanyang mga ereksyon, hindi na kasing tindi ang mga orgasmo, at nagsimula nang mawala ang kanyang pagnanasang makipag-intimacy. Inakala niyang ito ay dahil lang sa paghahabol sa kanya ng kanyang edad. Ngunit pagkatapos ng ilang tanong, naging malinaw na si Mang Andres ay nakararanas na ng mga maagang senyales ng mahinang daloy ng dugo. Hindi niya namamalayan na gumagamit siya ng teknik sa masturbasyon na masyadong marahas para sa kanyang edad, at binaliwala niya ang lumalaking ebidensya na mayroong hindi tama. Ganito po ito nangyayari sa napakaraming lalaki. Ang mga pagbabago ay dumarating ng dahan-dahan banayad. Isang araw, medyo mas matagal bago ma-arouse. Sa ibang araw, hindi na kayo gaanong nakakaramdam tulad ng dati. Ang problema po, hindi lamang ito mga kakaibang pangyayari ng pagtanda. Ito ang paraan ng inyong katawan para bigyan kayo ng babala. Ang maliliit na paghina na inyong nararamdaman ay madalas na mga maagang palatandaan ng nabawasang sirkulasyon, huminang pagkaelastiko ng ugat, at banayad na stress. Sa nerbiyos, lahat ng ito ay maaaring direktang maiugnay sa paulit-ulit na mga gawi tulad ng masturbasyon na ginagawa ng may labis na tensyon, hindi tamang postura, o dalas na hindi nagbibigay daan sa tamang paggaling. Ang nagpapaging partikular na mapanganib sa pagkakamaling ito ay ang pagiging hindi nito nakikita. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakaramdam ng sakit. Walang alarmang tumutunog, isang mabagal lang na paghina, isa na tahimik na kumakain sa kanilang kumpiyansa, sa kanilang koneksyon sa kapareha, at sa kanilang paniniwalang may magagawa pa tungkol dito. At kaya humihinto sila sa pag-uusap tungkol dito. Humihinto sila sa pag-abot para sa pagmamahal. Humihinto sila sa pagsisikap, hindi dahil sumuko na sila sa pag-ibig o pagiging malapit, kundi dahil nahihiya sila sa nangyayari at masyadong takot na aminin ito. Ngunit narito po ang katotohanan: ang mga pagbabago sa ereksyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi palaging permanente. Hindi ito palaging senyales na tapos na ang inyong pinakamagagandang araw. Madalas ito ay senyales lamang na mayroong isang bagay sa inyong rutina, isang bagay sa kung paano ninyo pinasisigla ang inyong sarili o binabalewala ang mga senyales ng inyong katawan, ang nakakagambala sa sirkulasyon at pagtugon ng nerbiyos na nagbibigay lakas sa inyong pagka-arouse at intimasya. Kapag ang mga senyales na ito ay nahuli ng maaga, napakarami pang magagawa. Ngunit kung babalewalain ninyo ito, kung patuloy ninyong sasabihin sa inyong sarili na wala lang ito, nanganganib kayong hayaan na maging permanente ang pinsalang iyon. Nakipagtrabaho po ako sa hindi mabilang na kalalakihan na inakalang tapos na ang kanilang buhay intimo. Ngunit nang magsimula silang magbigay pansin, nang tratuhin nila ang kanilang mga ereksyon hindi bilang sukatan ng pagkalalaki, kundi bilang isang mahalagang senyales ng kanilang daloy ng dugo at kalusugan ng mga ugat, nagsimula silang gumaling. Binago nila
kung paano nila ginagawa ang masturbasyon. Ginamit nila ito bilang paraan upang matutunan muli ang tungkol sa kanilang katawan upang tuklasin kung ano pa ang nagdudulot ng kasiyahan nang hindi nagdudulot ng tensyon o stress. At ang resulta, bumalik ang kanilang intimasya, bumalik ang kanilang enerhiya, at kasama nito ang tahimik na pagmamalaki sa kaalamang mayroon pa silang maibibigay at mararamdaman. Ang pagkakamaling ito, ang pagbalewala sa mga babalang senyales, ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kawalan. Ito ay tungkol sa emosyonal na pag-iisa na nililikha nito. Kapag nawala ang inyong kakayahang makaramdam, nagsisimula kayong mawalan ng pagnanasang kumonekta. Kapag iniisip ninyong sira na kayo, nagsisimula kayong kumilos na parang sira na kayo. Ngunit hindi iyan ang katotohanan. Ang inyong katawan ay kinakausap kayo. Sinusubukan nitong protektahan kayo. Kailangan ninyo lang magsimulang makinig muli. Kung napansin ninyong iniiwasan ninyo ang intimasya, mas kaunti na ang nararamdaman o nahihirapang mapanatili ang ereksyon habang o pagkatapos ng masturbasyon, huwag ninyo itong balewalain. Hindi ito mga maliit na abala. Ito ay mga mensahe, agarang mensahe. At kung mas maaga kayong makikinig, mas marami kayong kapangyarihang baligtarin ang pinsala at muling kumonekta sa isang bahagi ng inyong sarili na nananabik pa ring maging buhay masigla at nakikibahagi. Ngayon, kung nakikinig kayo ng mabuti hanggang dito, maaaring nagtatanong kayo, kung mahalaga ang paraan ng paghawak ko sa aking sarili at ang mga senyales na binabalewala ko, ano pa kaya ang ginagawa ko nang hindi namamalayan ang pinsala? Hindi po kayo nag-iisa. Karamihan sa mga lalaki ay may hindi napapansing mas maliit pa isang bagay na automatiko nilang ginagawa na hindi man lang nila alam na nangyayari. Gayunpaman, mayroon itong malakas na epekto sa sirkulasyon at intimasya. Iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Kung nanonood pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, sige po at mag-iwan ng numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na naririto kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ito ay isang bagay na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na ginagawa nila. 4, ang pagpigil ng hininga. Habang nagmamasturbate ay naghihigpit sa daloy ng dugo, may isang gawi akong nakikita sa halos bawat nakatatandang lalaki na aking nakakatrabaho at karamihan sa kanila ay walang ideya na ginagawa pala nila ito. Hindi ito isang bagay na natututunan. Ito ay isang bagay na automatikong ginagawa ng inyong katawan lalo na kapag kayo ay nakapokus tensyonado o malapit na sa sukdulan climax. Ito po ang hindi namamalayang kilos ng pagpigil ng hininga habang nagmamasturbate. At bagamat maaaring tila wala lang ito, ang nag-iisang reflex na ito ay maaaring tahimik na makapinsala sa mismong bagay na sinusubukan ninyong protektahan ang inyong sirkulasyon at ang inyong koneksyon sa kasiyahan. Isipin ninyo ang huling beses na kayo ay nag-iisa, hinahawakan ang inyong sarili. Malamang hindi ninyo napansin ang inyong paghinga. Ngunit pustahan tayo tulad ng karamihan sa mga lalaking lampas. Mayroong sandali marahil bago mismo ang orgasmo
na kayo ay nanigas at huminto sa paghinga kahit 1 segundo o 2 lang, marahil mas matagal pa. Hindi ito gaanong mararamdaman, ngunit sa loob ng inyong katawan, lumilikha ito ng isang sunod-sunod na chain reaction. Kapag pinipigil ninyo ang inyong hininga, tumataas ang inyong presyon ng dugo, naninikip ang inyong mga kalamnan, bumababa ang paghahatid ng oxygen, at ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong ari, yung mga mas marupok na dahil sa edad, ay humihigpit at kumikipot. Para itong inapakan ninyo ang isang hose habang sinusubukang diligan ang isang halaman. Ang daloy ay humihinto eksakto kung kailan ito pinakakailangan ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito, lalo na kapag paulit-ulit araw-araw, ay lumilikha ng pangmatagalang epekto. Ang biglaang pagtaas ng presyon ay pumipinsala sa panloob na balot ng maliliit na ugat sa ari. Sila ay nagiging hindi na gaanong nababanat, hindi na gaanong tumutugon. At dahil ang mga ereksyon ay umaasa sa daloy ng dugo, ang paghihigpit na iyon ay direktang nagre-resulta sa mga issue sa performance, mas mahinang pagka-arouse, mas maikling durasyon, mas mapurol na pakiramdam. At muli, karamihan sa mga lalaki ay hindi na pagkakabit-kabit ang mga pangyayari. Inaakala lang nilang ito ay pagtanda. Ngunit hindi lang ito oras. Ito ay tensyon. At ang tensyon ay madalas nagsisimula sa inyong paghinga. Naaalala ko po ang isang pag-uusap namin ng isa kong kliyente, si Mang Hernan. Siya ay 89 anyos at nadidismaya. Sinabi niya sa akin na lahat ay tila maayos hanggang noong nakaraang taon. Ngayon, sabi niya, ang mga bagay ay parang iba. Nais pa rin niya ng intimasya, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Nag-usap kami, sinuri ang kanyang pisikal na kalusugan, ang kanyang mga antas ng hormone. Lahat ay mukhang matatag. Ngunit nang suriin namin nang malalim ang kanyang mga personal na gawi, may nabanggit siyang nagpatigil sa akin. Sabi niya, minsan nahuhuli ko ang sarili kong naninigas kapag malapit na ako. Tingin ko humihinto ako sa paghinga. Iyon na pala ang nawawalang koneksyon. Ang kanyang katawan, dahil sa gawi, ay sinasabotahe ang sarili nito sa mga huling sandali ng kasiyahan. Binigyan ko si Mang Hernan ng isang simpleng ehersisyo, mag-focus sa malalim at ritmikong paghinga sa buong panahon ng self-stimulation, lalo na kapag nararamdaman niyang tumitindi ang pagka-arouse. Sa loob ng 2 linggo, nagulat siya ng kapansin-pansing pagkakaiba. Mas puno ang kanyang mga ereksyon. Mas naramdaman niyang konektado siya hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa karanasan. Sinabi pa niya na ang kanyang pagkabalisa tungkol sa performance ay nagsimulang matunaw lahat dahil nagsimula siyang huminga. Maaaring ito ay tila napakasimple para maging totoo, ngunit ang inyong paghinga ang kumokontrol sa inyong nervous system. Kapag humihinga kayo ng malalim, ina-activate ninyo ang parasympathetic system, ang bahaging responsable para sa pagre-relax, kasiyahan at malusog na daloy ng dugo. Kapag pinipigil ninyo ang inyong hininga, tinitrigger ninyo ang sympathetic system, ang fight or flight mode na nagsasara sa sirkulasyon at nagiging sanhi para ituring ng katawan ang intimasya
bilang isang banta sa halip na isang koneksyon. At kapag ang inyong katawan ay nakakaramdam ng banta, ang dugo ay napupunta kahit saan maliban sa kung saan ninyo ito pinakakailangan. Kaya sa susunod na hawakan ninyo ang inyong sarili, maglaan ng sandali upang mapansin ang inyong paghinga. Hayaan itong gabayan ang ritmo, panatilihin itong dumadaloy. Huminga patungo sa pakiramdam sa halip na pigilan ito. Makikita ninyo na ang karanasan ay hindi lamang nagiging mas kasiyasiya sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal na nagpapatahimik. Hihinto kayo sa pagmamadali. Hihinto kayo sa paninigas. Magsisimula kayong makaramdam muli. At sa paglipas ng panahon, ang isang pagbabagong ito ay maaaring bumuhay muli sa sirkulasyon na ginagawang hindi lamang posible ang intimasya, kundi makabuluhan. At mayroon pa, kapag humihinga kayo, nagpapadala rin kayo ng mensahe sa inyong utak, ligtas ako, naririto ako, pinapayagan akong makaramdam. Ang mensaheng iyon sa paglipas ng panahon ay muling nagtatayo ng kumpiyansa. Pinapayagan kayong lumapit sa inyong kapareha, hindi nang may takot o pressure, kundi nang may pagiging bukas. At sa espasyong iyon, bumabalik ang pagiging malapit. Hindi lang pagka-arouse, kundi koneksyon. At hindi ba't iyon naman talaga ang mahalaga rito? Maaaring iniisip ninyo, paghinga pampadulas technique, gaano ba talaga kahalaga ang maliliit na bagay na ito? Ngunit narito ang nakita ko sa 3 dekada ng pakikipagtrabaho sa mga kalalakihang lampas sa SEM2, hindi ang malalaking pagbabago ang nagliligtas sa intimasiya. Ito ay ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ng may pag-iingat. Pinoprotektahan nila ang inyong katawan, ibinabalik ang inyong enerhiya at ginagawang posible muli ang intimasya. Ngunit mayroon pa tayong isang lihim na pagkakamali na kailangang tuklasin. At ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming lalaki na nakatutulong sa kanila, isang gawi na madalas nilang inuulit, iniisip na nakakabawas ito ng tensyon, ngunit sa halip, maaaring tahimik nitong sinisira ang mismong sirkulasyon at pagnanasa na sinusubukan nilang protektahan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Ang masyadong madalas na masturbasyon ay naglilimita sa malusog na sirkulasyon. Ito ay isang pribadong paksa, madalas na itinatago sa dilim. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang masturbasyon ay nagiging paraan upang makaramdam ng anumang uri ng kontrol, isang bagay na maaasahan, isang bagay na pamilyar, lalo na habang nagbabago ang katawan dahil sa edad. At oo, kung katamtaman lang, maaari itong maging isang malusog na bahagi ng pangangalaga sa sarili. Ngunit ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki, ang hindi kailanman sinabi sa kanila ay pagkatapos ng edad 60, bumabagal ang mga sistema ng pagbawi ng katawan. Nagbabago ang mga hormone, nagiging mas sensitibo ang daloy ng dugo, at ang maaaring tila hindi nakapipinsala noong kayo ay nasa edad 40 o 50 ay maaaring magsimulang magkaroon ng hindi inaasahang mga kahihinatnan sa paglaon ng buhay. Isa sa mga hindi napapansing pagkakamali na nakikita ko
sa mga lalaking lampas 60 ay ito lamang masyadong madalas na masturbasyon. Hindi marahas, hindi kahit walang pampadulas, sobra lang sa dalas. Sobrang stimulasyon, masyadong kaunting pahinga, at ito ay naiipon. Hindi sa isang dramatiko, biglaang paraan, kundi sa isang mabagal tuloy-tuloy na paghina na tahimik na sumisira sa inyong intimasya at sirkulasyon nang hindi ninyo napapansin hanggang sa mayroon na itong mahalagang kinuha sa inyo. Hayaan ninyo akong magbahagi ng isang kwento. May isang lalaki akong nakatrabaho na nagngangalang Mang Miguel 73 anyos, retirado biyudo, matalas pa rin ang isip at independente. Sinabi niya sa akin na ang masturbasyon ay naging bahagi na ng kanyang rutina. Nakatutulong ito sa akin para makatulog. Sabi niya, nakakabawas ng tensyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang mayroong hindi tama. Ang kanyang mga ereksyon ay nagiging hindi na pare-pareho. Nakakaramdam siya ng kawalang gana sa emosyon pagkatapos mas walang enerhiya, mas hindi konektado. At nang sa wakas ay makakilala siya ng bago isang babaeng lubos niyang pinahahalagahan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihirapan hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal na makisangkot sa tunay na intimasya. Sabi niya, para bang naubos ko na ang aking pagnanasa at hindi ko alam kung paano ito ibabalik. Doon namin natuklasan ang mas malalim na katotohanan. Ang kanyang pang-araw-araw na gawi na akala niya ay nakakabawas ng tensyon ay sa katunayan ay unti-unting umuubos sa kanyang hormonal system at nagpapababa sa natural na daloy ng dugo na kinakailangan para sa malusog na sexual na paggana. Kita ninyo pagkatapos ng edad 60, ang madalas na pagpapalabas ng semilla ejaculation ay maaaring pansamantalang magpababa ng antas ng testosterone, makagambala sa balanse ng dopamine, at magpakipot sa mga daluyan ng dugo na mas nagtatrabaho na para makasabay. Kapag walang sapat na oras para makabawi ang inyong sistema ay hindi agad nakakabangon. Ito ay napapagod. Bumababa ang inyong libido, humihina ang inyong mga ereksyon, at ang mas masahol pa, nagsisimula kayong mawalan ng gana para sa pisikal na pagiging malapit. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagagawa ng pagkapagod na iyon sa diwa ng isang lalaki. Kapag nararamdaman ninyong hindi kayo konektado sa inyong sariling pagnanasa, nagsisimula kayong makaramdam na hindi kayo konektado sa iba. Umuurong kayo, hindi dahil gusto ninyo, kundi dahil natatakot kayong hindi na kayo makahaharap ng buo. Humihinto kayo sa pag-abot, humihinto sa pagsisimula, humihinto sa pag-asa. At dahil diyan ang intimasya ay nagiging isang bagay na pinanonood ninyo mula sa malayo, hindi isang bagay na inyong nararanasan at nararamdaman sa inyong kaibuturan. Nakakita na ako ng mga lalaki na mula sa pang-araw-araw na gawi ay lumipat sa maalalahanin, intensyonal na schedule 2 o 3 beses sa isang linggo na sinasabayan ng mas mahusay na teknik at sapat na pagbawi, at nagbabago ang kanilang enerhiya. Gumaganda ang kanilang sirkulasyon. Nakakaramdam silang muli ng kasabikan, hindi lang basta pagpapalabas.
At ang pagbabagong iyon ay hindi lang nagbabalik ng paggana, nagbabalik ito ng kumpiyansa. Iyong tahimik na kaalaman na kaya pa rin ninyong magbigay at tumanggap ng pagmamahal na ang inyong katawan ay kaya pa ring tumugon na hindi ninyo nawala ang lalaking dati kayo. Pinipilit nyo lang siyang masyado para mapansin. Kung ginagamit ninyo ang masturbasyon upang pamahalaan ang pagkabagot, stress o kalungkutan, nauunawaan ko po, pamilyar ito, madali ito. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang dali ay hindi palaging inyong kaibigan. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng ritmo, balanse at espasyo upang makapag-recharge. Kung hindi ang dating malusog na paraan ng paglabas ng saloobin ay nagiging mabagal na pagkaubos ng inyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Hindi ninyo kailangang isuko ito. Hindi iyon ang punto. Kailangan ninyo lang bigyan ang inyong katawan ng oras upang makabawi, upang muling makabuo, upang makahinga. Ang intimasya ay higit pa sa dalas lamang. Ito ay tungkol sa presensya. Kapag pinapayagan ninyo ang espasyo sa pagitan ng mga sandaling iyon, binibigyan ninyo ang inyong pagnanasa ng pagkakataong natural na umusbong muli. Nagbibigay kayo ng puwang para sa tunay na koneksyon, hindi lang basta pagpapalabas. At kapag bumalik na ang koneksyong iyon, lahat ay nagbabago. Gumaganda ang inyong daloy ng dugo. Ang inyong pagka-arouse ay muling nabubuhay. At ang inyong kapareha, kung mayroon man ay nararamdaman ang pagkakaiba, hindi lang sa silid-tulugan, kundi sa kung paano kayo humaharap, kung paano ninyo dinadala ang inyong sarili, kung paano kayo nagmamahal. Nakarating na kayo hanggang dito kasama ko. Narinig na ninyo ang 5 pinakakaraniwang lihim na pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, mga pagkakamaling tahimik na sumasakal sa daloy ng dugo, nagnanakaw ng intimasya, at nagpaparamdam sa inyo na parang may nawawala. Ngunit narito po ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, ang mismong pakikinig ninyo ngayon ay nangangahulugang isang hakbang na kayong nauuna. Ngunit bago tayo magtapos, mayroon akong mahalagang kailangang sabihin sa inyo. Dahil bagamat nakapipinsala ang 5 pagkakamaling ito, madalas ay sintomas lamang sila ng mas malalim na katotohanan, isang bagay na hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa naapektuhan na nito ang bawat bahagi ng kanilang buhay intimo. At sa ating mga huling sandali ng magkakasama, nais kong bigyang liwanag ang katotohanan iyon. Ang ibabahagi ko ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, at sa inyong kinabukasan simula ngayon. Konklusyon, ang tunay na halaga ng katahimikan at ang pag-asa sa hinaharap. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko kayong pasalamatan, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tignan ng tapat ang isang bahagi ng inyong buhay na mas gugustuhin pang iwasan ng karamihan sa mga lalaki. Ang ating mga natuklasan ng magkakasama ay hindi madaling pag-usapan. Ito ay pribado. Ito ay personal. At para sa maraming kalalakihang lampas sa 100 anyos, ito ay isang bagay na hindi pa nila kailanman sinabi ng malakas kahit sa kanilang sarili. Ngunit narito po ang mapait na katotohanan, ang mga pagkakamaling ito
ang masyadong agresibong teknik, ang kakulangan ng pampadulas, ang pagbalewala sa mga maagang babalang senyales, ang pagpigil ng hininga, at ang masyadong madalas na masturbasyon ay hindi lamang masasamang gawi. Sila ay mga tahimik, mabagal, kumilos na puwersa na dahan-dahang nagnanakaw sa inyo ng isang bagay na sagrado, ang inyong kakayahang makaramdam, kumonekta, maging ganap na naroroon sa pinakaintimong bahagi ng inyong buhay. At ang pinsalang idinudulot nila ay hindi palaging lumilitaw agad-agad. Ito ay unti-unting pumapasok. Kaunting bawas sa sensitibidad dito, mas mahinang ereksyon, doon isang lumalaking distansya sa pagitan ninyo at ng inyong kapareha. Maaaring hindi ninyo man lang namamalayan na nangyayari ito hanggang saang katahimikan ay maging isang pader na hindi na ninyo kayang sirain. Nakausap ko na po ang napakaraming lalaki na nagsabing parang may kumupas na sa loob nila na hindi na nila nakikilala ang kanilang sarili, na namimiss nila ang dating pakiramdam, kapwa pisikal at emosyonal. At halos sa bawat pagkakataon, kapag sinuri namin ng malalim ang mga gawi, ang mga rutina, ang mga pribadong desisyon na ginawa ng mag-isa, pareho naming natatagpuan ang mga ugat na sanhi, hindi dysfunction, hindi sakit, kundi kapabayaan. Isang uri ng tahimik, hindi sinasadyang pag-abandona sa sarili. At iyon po ang bahaging pinakamasakit, dahil hindi naman ito kailangang mangyari. Ngunit narito po ang nais kong iwan sa inyo, hindi kailangang ito ang maging kwento ninyo. Hindi kayo sira. Hindi kayo lampas na sa pagkukumpuni. Ang katawan, kahit sa mga mas nakatatandang taon nito, ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang makabawi, lalo na kapag sinimulan ninyo itong tratuhin, hindi nang may pagkadismaya o hiya, kundi nang may atensyon at pag-aalaga. Ang bawat isa sa 5 pagkakamali na ating pinag-usapan ngayon ay maaaring baligtarin. Maaari ninyong pag-aanin ang inyong teknik at protektahan ang inyong mga ugat. Maaari kayong magsimulang gumamit ng pampadulas upang mabawasan ang pagkiskis at suportahan ang sirkulasyon. Maaari kayong magsimulang makinig sa mga maagang senyales ng inyong katawan sa halip na balewalain ang mga ito. Maaari ninyong sanayin ang inyong sarili na huminga ng mabagal, malalim at buong hininga na nagpapalusog sa inyong daloy ng dugo sa halip na putulin ito. At maaari kayong lumikha ng espasyo sa pagitan ng mga sesyon upang ang inyong mga hormone at mga ugat ay magkaroon ng pagkakataong manumbalik, hindi bumagsak sa ilalim ng patuloy na pressure. Hindi ito malalaki, dramatikong pagbabago. Ito ay maliliit na pag-aayos, banayad na pagtutuwid. At gayunpaman, dala nila ang kapangyarihang ibalik ang isang bagay na maaaring inakala ninyong tuluyan nang nawala. Nakasaksi na ako ng mga lalaking nasa huling bahagi ng kanilang 60s, maagang 70s, kahit hanggang 80s, na muling nagkaroon ng kumpiyansa, muling kumonekta sa kanilang mga kapareha, at muling natuklasan ang kasiyahang hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. At hindi ito nagmula sa mga tableta o mga pamamaraan. Nagmula ito sa pagbibigay pansin sa kung ano ang pinakamahalaga. Ngunit magiging tapat po ako sa inyo, wala sa mga ito ang gagana kung mananatili kayong tahimik. Ang tunay na halaga ng lahat ng ito ay hindi lamang pisikal. Ito ang emosyonal na bigat
na dinadala ng mga lalaki sa katahimikan, ang mga hindi sasabing takot, ang pribadong dalamhati, sa tila nawala ang paraan kung paanong ang intimasya ay nagiging pag-iisa, hindi dahil wala nang natitirang pagmamahal, kundi dahil nakumbinsi ninyo ang inyong sarili na hindi na kayo kayang magbigay o tumanggap nito. Huwag ninyong hayaang mag-ugat ang kasinungalingang iyan sa inyo. Huwag ninyong hayaang sabihin sa inyo ng maraming taon ng pagkondisyon na ito ay ganito lang talaga kapag tumatanda. Hindi ito edad. Ito ay maiiwasan at ito ay maaayos. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon sa medisina. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo. Ang pinakadakilang karunungan ay nagmumula sa pag-aaral na makinig sa mga bulong nito bago pa sila maging sigaw. Kayo ay lalaki pa rin. Kayo ay buo pa rin. Kayo ay karapat-dapat pa rin sa intimasya, koneksyon at kumpiyansa. At higit sa lahat, kontrolado pa rin ninyo kung paano mabubuo ang inyong kwento mula rito. Kaya kunin ninyo ang natutunan ninyo ngayon at isagawa ito. Hindi lahat ng sabay-sabay, hindi perpekto, basta't may intensyon. Magsimula sa maliit. Huminga ng medyo mas malalim. Bagalan ang inyong bilis. Maging mas banayad sa inyong sarili. Dahil kung mas maraming atensyon ang ibibigay ninyo sa mga bahagi ninyo na napabayaan, mas maraming buhay ang mararamdaman ninyong bumabalik sa mga lugar na akala ninyo'y natahimik na. At kung may pumukaw sa inyo ang usapang ito, pakiusap, huwag ninyo itong ikulong sa loob. Ibahagi ninyo ito. Makipag-usap sa isang tao, sa inyong doktor, sa inyong kapareha, sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagay na nakagagaling hindi lamang para sa inyong katawan, kundi para sa inyong puso. Dahil hindi kayo nag-iisa at hindi pa kayo tapos. Naghihintay lang kayo ng tamang impormasyon at tamang paalala na hindi pa huli ang lahat. Malayo pa. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo ngayon, mangyaring huwag itong sarilinin. Pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa isang taong bahalaga sa inyo na maaaring kailangang makarinig nito at siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang tapat at ekspertong payo na partikular na ginawa para sa mga kalalakihang lampas senti. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas matibay na intimasya at panibagong kumpiyansa ay nagsisimula sa maliliit, tuloy-tuloy na pagbabago. At nagsisimula ito ngayon. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Anong bahagi ng talakayang ito ang pinakatumama sa inyo? Anong isang pagbabago ang inyong ikokonsiderang gawin simula ngayon? Ipaalam ninyo sa akin. At tandaan, hindi kayo nag-iisa. Marami pa kayong buhay, pag-ibig at lakas na naghihintay.